Welcome back to my channel. This is Master G. Isang napakagandang mansyon na may mga mabibigat na storyang nalaman ko kung bakit ito naabandona. Open na agad ang gate. Ito na yung part na kulay blue na tinatawag na nilang dito ginaganap yung mga event. Meron ditong malaking parking lot. Yan. May kubo din. At makikita nyo din mga master na meron ditong mga CCTV dyan sa part. At ito na po yung mamaya na natin pasukin yung pinaka-mansyon na. Unahin muna natin to. May malaking kubo. Oo. May magandang kubo dito. May sariling CR sa labas. Grabe no? Sayang. Ay, oo nga. Aakit pa ba tayo? Meron tayong kasama dito na itago natin sa pangalang James at saka si Jacob. So magkaibigan sila. Sila yung taga dito sa pwedeng sabihin yung eksaktong lugar. Illegal activities. So ibig sabihin, may mga sangkot na mga pinagbabawal ng ganun. Yung mga... ba, hindi pa tayo nakakapasok. May may mga pumipitik-pitik. After that, ito ay sinugod ng mga operatiba. Mga pulis, ganun. Nasaan yung may-ari? Yung may-ari kasi noon is yung papa nila is na matay na po, tapos yung anak na may-ari nito yun na raid sila, so like inabandonan na nila yung mansion. Pero ibig sabihin bago to i-raid, namatay na talaga yung original na may-ari or buhay pa lang ni-raid to? Patay na po nung mid-pandemic kasi nagka-COVID ata yun. Mamaya na natin alamin pa yung ibang pasukin na natin to guys, yung unang-unang exploration dito. Pero kung bago ka lang, please like and share, subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong video. Pero kung ayaw mo umalis ka, huwag ka mambash. Please stick ka. Charot, joke lang. So, dahil nakasara, alam nyo naman ako sanay na sanay guys. Pasok ka. At wala nang kuryente dito guys Ayan. So, naka-shades kasi ko Nahirapan akong stress ako. So, di may mga unan. May mga wirings. Feeling ko pinagnanakaw ng mga wirings. At may mga certificate. Bakit may mga certificate dyan? Daming papeles. Daming no? Ano ditong pakiramdam? Kulit kasi. Ang daming gamit. May mga deed of sale ng motor. Heater, prituhan, pinagpiprituhan ng manok. Libro ba to? Master Gala, huwag ka na maghawak ng hawak. Hindi po talaga maiwasan guys. May plantsahan dyan. Kanina kasi, tawag dito, daming gamit to. Ang laki ng bahay. Dalian natin. Ito pa rin pala siya. Ulitin ko yung part 2. Mga hindi nakapanood. Yan. Na-vlog na natin yan. Diba? Bongga yung bahay. Ito yung CR. Hindi ko ito napuntahan nung nakaraan. Excuse. A few moments later. So, nandito na tayo sa may bahagi na pinaka-gilid ng bahay. Ang ganda, tingnan nyo. Tapos, ito yung pinakalikod niya. Ayun yung swimming pool. Mamaya na yan. Binlog natin to ng umaga para mapakita sa inyo. Kasi nung nakaraan, napuntahan natin to ng gabi. Hindi naman natin naisama sa vlog. At hindi ko pa alam yung informations nun. Kumbaga, mga basic lang yung nalaman ko. Pero ngayon, papakita ko sa inyo yung kabuuan. Mas maganda, maliwanag, araw. Walang masyadong kababalaghan. So, tingnan natin dito. Dito na tayo. Para wala nang paligoy-ligoy, pasok na. Nakasan na natin ilaw. Nakakatakot kasi dito yung experience namin. Malakas ang loob ko, bumalik pa talaga ako. So dito, may unang kwarto. Kwarto ba to? Yan, may mga tambak ng papeles. Ito, may TV na naman. May CCTV pa rito. Tinanggal lang to. Isa sa tulisan ang nagtanggal ng mga CCTV dito. Hindi ba putok na putok yung mena ko niya? Isa ang CCTV na ito na magiging saksi sana sa malagim na raid dito sa loob ng mansyon. Pero tinanggal din. Pinasok na nga ng mga magnanakaw ang mansyon na ito. Cabinet. Tinagtatanggal na yung mga ilaw. Dito yung part ng kusina.
So makikita nyo yung kusina dito. Ang ganda. Wala na yung mga ilaw pinagtatanggal na. Baka ninakaw. Ganda. Ganda sana, no? So dito, meron ditong part na may cabinet. Meron din ditong secret na lagusan. Pasok tayo sa sikretong lagusan. Ito na siya. Hindi na siya sikreto. Nakita nyo na eh. Charot. Ay, may ano? Ba't may ganyan? Ito pakita ko lang sa inyo. Ano nang laman sayang? Charot. Ito yung pinaka mga wires dito. At ito na yung connected sa swimming pool. Na mamaya na natin yung punta. May sarili silang bar area. Mga alak. Dito yung pinaka kusina. Sayang, no? Tapos dito sa labas, di ba ito yung kusina? Yan. Binlog natin ng gabi yung swimming pool. Ayan, oh. Tama, maaga pa yan, Magsi-6 pa lang. Master G, ba't kasi ginagabi ka na? Eh, mainit nga kasi. Tsaka ano ako night person. Charot. Yan. Laki, diba? Pwede. Ay, putya ka. Ayok ka. Gulat ako sa kalaka. Ano yun? Tiyanak. Charot. Ang ganda ng style ng pool. Pwede kang maglakad sa gitna. Ayan, parang fish pond. Pero swimming pool ito. Nasa gitna siya. Ganda ng style, diba? Tignan. Tignan. Narinig yung guys, tara na, may sumisit pala dito. Sabi 150 daw. Magnanakaw daw, ang sabi, pinagtripan daw itong mga furnitures. Yung mga sopa. Yan, katulad nitong isang sopa na to. Nandito na siya ngayon sa ibabaw ng swimming pool. I mean, nakalubog na siya sa tubig. Makikita nyo yung sopa na yan, mga master. Ganda ng design, parang mala resort. Maraming cat, kasi nga nagre-recording naglolo ko yung aking tawag dito, SD card. Nag-try kami mag-record. Ang ganda ng design, no? Nag-try kami mag-record uli kasi nga pinapakinggan namin ang creepy. Na may nagkakalabugan nga. Ang ganda ng diba? May exhaust fan. Hindi tayo pwede magtagal kasi tayo lang mag-isa. May adik. Ito na yung kanina pinanggalingan natin. Dati. Nung nakaraan. Mga mayor's permit. Yan. Bakit may mayor's permit? Ano tong bahay na to? Kakaiba? No? Ito yung lagayan ng mga alahas. Siguro. Meron dito. Ganda. So, ito yung pinakamalaking CR sa lahat. Powder air. Sinasabing dating karamihan ng paniniwala na kapag kumakatok sa isang lugar o nakarecord ka ng isang katok o nakadinig, ay dapat 3 ito para masasabi mong tao, pero madalas 2 o higit pa sa 3 ang ating naire-record. Kahit sa madalas na pag-i-edit ko ng aking mga video ay talaga nagtitindigan ng mga balahibo ko, lalo na kaya kung napapanood mo na o napapanood na ng ibang tao, lalo na ninyo. Sa madalas ninyong pagsubaybay ay mararamdaman ninyo ang mga katok kung ito ba ay totoo o peke. Nasabing dating itsura ng lugar. So ito yung una nating pinuntahan kanina, yung may sala. Yan. Sino yun? Kalang. Ito yung kaninang isa. Napakabongga. Yung may ninakawan na TV. Ito yung sa may pool Ito, yan. Yung lugar ba? Itong resort. Para siyang resort before. Ito yung mga pictures para makita ninyo yung itsura niya. Yan. Di ba uso ang pogo mga master? Kanina itong dilaw. Pangalawa na yan. Diyan lang po yan. Diyan lang po kayo. Baka gusto nilang sila. And then, huwag na natin tignan. Ito napakabongga. At ito yung yung pinaka living area. Ay,
Ano na bang pictures dito? Siguro isa ito sa mga iniwanan ng mga pulis na ebidensya na gaano siya kaganda before. Gabi na. Siyempre, pintuan. Gaga. Tinatakot ang sarili. Ganda, no? So, dito sa itaas na huli yung sinasabing dating may-ari na raid. Yung nagpa-raid. Kasi dito yung nagkalampagan. Late ko lang nalaman eh. Dito yung mga kumakalampag nung gabi na yun. Magte-12 na kami pumunta. Yan, di ba? Ganda, may ganda ng pinaka bintana, hagdanan. Yan, napuntahan natin ito ng gabi. Tara na. Lulubog ng araw. 5-star? No? Sayang. Para siyang 5-star hotel. Ang daming, doon nagtataka ko kung ito bahay talaga mansion. Ba't ang daming CR kung saan-saan? Tignan mo mukhang mahal lang pero mumurahin lang siguro yung mga materials kasi parang sira na agad eh. Ito yung paliguan. Sayang! Balita ko papatanggal o ipapagiba. Ang na ito? Papagiba ni Mayor, sabi. Itong mansion na ito. Tignan nyo, binaklas yung mga aircon, ninakaw na. Sabihin nyo may kasama ako. Pagpasok ko, ako lang talaga dito. Lahat. Pag may kasama ko, pinapakita ko naman. Ito yung pinakataas na bahagi yung sa swimming pool. Yan. Ang ganda. Private na subdivision. Kaya, limited din yung time na pwede kong, yung lugar na pwede kong sabihin sa English. Bahay ba talaga to o Para siyang style resort to mga master. Comment below sa tingin ninyo. Kamakuryente pa. Ay, okay. Sayang. Ay, ito na yung harap ng kalsada. Tapos meron na namang another room. Pang 5 CR na to. Kaya na lang bumilang guys. Comment below. Yung password ng wifi. Ito na. Ito yung pinuntahan natin kanina. Ayan na yun. Hindi ko masabi kung mansion talaga ito. Ba't napakaraming CR? Guys, tutukan nyo na hanggang dulo. Kasi nalaman ko pala. Ang sabi, nakaka-trauma. Tara na muna. Dito yun eh. Nakaganyan kami dito. Okay, recording. 3, 2, 1, go. Paakit na kami guys. Bakla, nakakagulat ka naman. Bigla ka naman susulpot dyan. May mga magtataka magsasabi, putok na naman yung Mena. Ako gumagawa naman ako ng video, maniwala man tayo o hindi. Yung mga nare-record ko, hindi ko kayo pinipilit maniwala. Number 1. Number 2, yung kalampag na yun, sasabihin nila, bakit puro cut? Bakit may cut? Tinanggal ko kasi yung lapel, kaya ngayon hindi ako naglap. Kinakat ko palagi yung mga video at pinapakinggan ko mabuti. Pero yung time na yun, wala nang cut yun, yung part na pinakinggan muna namin, nag-record ako ng another record. And then na-record na naman talaga uli. Kasi napapansin ko, pag pinapatay ko habang nagre-record, saka sila nagkakalampagan. Bakla! Sinasadya. Nataon naman. Akala siguro ng multo na yun. Hindi ko napatay or hindi ako nakapag-start ng recording agad. Kaya creepy. Ito nga, drug lord, mga master. Ang sinasabing dating may-ari ng mansion na ito. So, ito po yun yung mga resources or yung nalaman ko dito sa Mindanao. Hindi ko na sinasabi sa inyo yung exact na lugar sa Mindanao para iwas issue. Ito ay bahay po ng isang sinasabi nilang kalaban ng batas, pakaraming iligal na ginawa. Ni-raid ang bahay ito na sinasabing pugad ng isang o pag-aari ng isang drug lord. Hindi habang buhay mga master ay ang pera o ang bahay ay nananatili sa atin. Siyempre, tayo nga pag diba? Tayo pag namatay, hindi naman natin talaga madadala sa hukay yung ating mga pera, pinaghirapan, sasakyan, bahay. Katulad nito, masasabi mong hindi naman talaga nila na-enjoy yung life. Let's say, pansamantala lang talaga ang lahat. Kaya ito magsisilbi itong video na to na huwag tayong maging sa material na bagay. Oo. Kasi yung material, lahat ng material ay nawawala. At ang lahat ng material sa mundong ito ay nakakapanghinayang din. Pero ang mas nakakapanghinayang kung hindi ka naghanda para sa future mo, para sa kinabukasan mo. O balang araw mawawala lang din kagaya nito. Kasi meron kang ginawang hindi tama sa buhay. Kaya
ito yung nagiging consequence mo guys. So kung nag-enjoy ka sa panonood, please like and share, mag-comment ka suggestions mo na pwede nating puntahan at mga ganitong content. Maraming salamat po, at we are road to 1 million. Baka naman bago matapos ang taon tulungan nyo na ako at ma-reach na natin yung 1 million dito po sa YouTube channel na to.